Alam mo, sinare ko sa kanila kagabi in our intercession about Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So maraming gumagamit ng verses na yon, yung verse na yon. Pero ang tingin nila doon sa Matthew 6:33 is, lagi kang magsisimba, unahin mo magsimba, unahin mo yung ganito, unahin mo yung ganyan. Then I explained to them why is it that it is important to seek the kingdom first. Tinanong ko po sila, sino rito ang merong pangarap na puntahang bansa? Sino rito sa inyo? Meron? O si Jeannie, saan mo gusto pumunta? Canada sa US. Sino pa? Si Japan. Hawaii. No? Ganito po yun. Gusto mo pumunta sa Japan. Bakit? O sa Paris daw pala. Diyan sa kanto lang meron Di ba? Bakit gusto mo sa Paris? Inyo yung dalawa? Ano nga meron sa Paris na nagustuhan nyo? Yung Eiffel Tower. Ikaw, sa Hawaii, bakit gusto mo punta sa Hawaii? Yung mga nakatupis. Gusto niyo yung mga nasa beaches. O Jean, ba't anong gusto mo sa Canada at sa US? Parang ayaw mo na sa akin O ikaw, Pike, anong bansa gusto mo? O bakit? Ano daw? Chocolate. O si Buddha, alam ko na to, Korean lang naman to. Korean gusto niyan Korea. Bakit? Andun si Dao Mingsu. Daming sugat. Alright, ito tingnan nyo Gusto nating pumunta sa mga lugar na ito. Tanungin ko kayo, kilala nyo ba yung mga prime minister at presidente ng mga bansang gusto nyo puntahan? So bakit kayo attracted? Kasi ang tao, ang gusto lagi, yung pakinabang. Yung gusto mo. Hello? Kaya si Jesus, inintroduce niya muna yung kingdom. Hindi niya inintroduce ang sarili niya. Boracay never promote their mayor. Ang Boracay, hindi nila pinromote ang mayor nila. Ang Boracay, pinromote nila yung mga bagay na gugustuhin mo makita at puntahan. Yung mga benepisyo na pupuntahan mo. That is why Jesus never introduced Himself. Subukan mo magyaya sa simbahan, sasabihin mo, simba tayo. O kaya sasabihin mo, papakilala mo si Jesus, papakilala mo ang Diyos. Sasabihin kagad sa'yo, ay, hindi, may lakad kami. Pero subukan mo magyaya ng tao na sasabihin mo, kailangan mo ba ng pera? Sama ka sa akin. Pupunta, hindi? Pupunta yon. Bakit? Kasi pakinabang sa kanya yon. That is why Jesus is telling us in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom. He didn't say that seek me first. Bakit? Because inside His kingdom, everything is already complete. Everything that you need will be complete. Hello? And tonight, who among you here already inside the kingdom? So if you are inside the kingdom, that's the time that you will going to learn
and meet the king. Hello! An example namin kagabi, yung product, binili mo to. Tama? Kasi mataas ang kanyang, memory. Specs, maganda, specs. Maganda mga specs niya. Hindi mo siya binili because of the name. Now, pag nasubukan mo na siya, sasabihin mo, ire-recommenda mo sa kabila, uy, alam mo, bumili ka ng iPhone. Bakit? Kasi subok mo na. Hello? Kaya tayo ngayon na nandito, nasa kaharian na kayo, ang isi-share nyo dapat sa ibang tao, hindi agad ang Diyos, kundi yung benepisyo. Anong nakita mo sa kapatid mo? Sabi niya, it's not about money, but it's about the peace that he has. Hello? Pag nakita ng tao, uy, AJ, ang bigat-bigat na problema mo, pero nakangiti ka pa rin. Gusto ko rin yan. Amen? So, ang target talaga ng Diyos, papasukin ka muna sa kanyang kaharian. Okay? Pag nakapasok ka na sa kanyang kaharian, then that's the time magpapakilala siya sa'yo. May encounter mo siya. Sino rito ang gustong ma-encounter ang Diyos sa gabing ito? Kaya sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya sumunod yung righteousness because righteousness being right with God. You can never be right with God without entering first into His kingdom. Amen? So sa gabing ito, kung ikaw ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos, because every one of us is already born again, sabi ng Philippians, you are no longer a citizen of darkness, but you are a citizen of heaven. Sino rito ang citizen ng heaven? Hallelujah. Hallelujah. Sino rito ang namumroblema sa pera? Come on, yung totoo. Sabi mo ko yun. Alright. Sino rito ang namumroblema emotionally? Sino rito ang may problema sa health, sa relationship, etc.? Remember this. The kingdom is already complete. And you can find every solution inside the kingdom. Amen. Tonight, I'm going to share to you the secret to be blessed. Wow. Sino gustong mag-bless? So, I want us to read 1 Kings, unang hari, kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 13. Anong sabi rito? Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon. Kilala niyo si Solomon, si Haring Solomon? Ang humingi, hindi pera ang hiningi niya sa Diyos, kundi karunungan. Matindi ang wisdom ni Solomon. Kaya naman itong si Reyna ng Seba, nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. May nagsasabi na itong Reyna ng Seba, Pilipinas daw ito. Na may mga kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay, sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong, at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon,
At sa palasyong ipinagawa nito, napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang mga kaayusan ng kanyang mga tauhan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa iyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang iyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Saan niya nakilala mas ng gusto ang hari? Nung nakapasok na sa kaharian, tama po ba? In verse 8, napakapalad ng iyong mga asawa. Sana all. Mapalad ang iyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang iyong karunungan. Purihin si Yahweh ang iyong Diyos na nagpala sa iyo at naglagay sa iyo sa trono ng Israel. Dahil walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at mapairal na katarungan. Verse 10, at ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto. Wow, grabe, dami, no? At napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Verse 12, ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan, sa templo at palasyo ng hari, at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. And verse 13, remember this, ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna, pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. In Matthew chapter 2, verse 11 to 12, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daang pauwi. In Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sa gabing ito, nais kong ibahagi sa inyo. Ang titulo nito ay King Always Respond to Gift with Greater Blessings. Pwede ba nating basahin? Kings always respond to gifts with greater blessing. Heavenly Father, I lift up to you this teaching. May your revelation be inserted into their heart in the name of Jesus. Amen. Giving gifts has a significant role in honoring and worship to a king. Hello. Ang pagbibigay daw po ng regalo ay napakalaking ambag sa iyong pagbibigay pugay at pagsamba sa Diyos. Pag-aralan natin ito. Tandaan ninyo, nasa loob na tayo ng kaharian, ng kingdom. So anong dapat mong gawin? Tandaan ninyo na ang kahariang ito ay kompleto. Wala ka nang hahanapin pa. Nandyan na lahat. Ang kailangan mo lang ay ayusin at sumunod sa patakaran ng kalooban ng kahariang ito. Okay?
Ano sabi niya? And all these things shall be added unto you. All right. Number 1, worship requires a gift. You cannot truly worship without bringing something valuable. As a size of your gift indicates the worth you place on the King. Worship is not just about singing, dancing, and praying. It is about giving. Sabihin natin, it's about giving. Anong pwede mong ibigay? Your time, resources, and love. Kanino? To the King. Remember this, that you are already inside the kingdom. Jesus exemplified a life of giving. And God is expecting us as followers to emulate this kind of spirit Jesus has. The act of giving, mga kapatid, is an expression of worship that reflects the heart's posture towards God and His creation. Sa pamagitan ng pagbibigay, nasasalamin ng Diyos sa puso mo. Kung ito ba ay dalisay, kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay bukal na kalooban mayroon ka. Saan siya sumusukat? Sa pamagitan ng iyong pagbibigay. Ano yung pwede mong ibigay? Oras, kayamanan, the resources, at ang iyong pag-ibig sa Diyos. Giving is a profound expression of faith, gratitude, and obedience to God. Giving is an act of devotion. Hello. Giving is acknowledging that God is the owner of everything. Hello. And giving is a response of gratitude to what the provision and grace that you receive to the Lord. Hello? And giving is a spiritual discipline. Bakit? Because through your giving, it shapes your heart, aligning it with God's purpose and cultivating trust. Hello? Madali po bang magbigay? Alam mo, pagka wala pa yung pera, madali kang magsabi, pag ako nanalo ng loto, papagawa ko yung simbahan. Papagawa ko ganito, papaganyan ako. Pag dumating na si pera, ang uunahin mo, ito, babayaran ko pa pala to, ay, bibayaran ko to. Ay, ito, pagtingin mo sa dulo, ay, ito na lang ang natitira. Parang nakakahinayang naman magbigay. Pag ibinigay ko pa to. Pero dahil may disiplina ang espiritu mo sa pagbibigay, sapagkat ang pagbibigay ay pananampalataya. Ay, hindi, unahin ko muna si Lord. Ibigay ko yung para kay Lord at ibibigay ko naman yung para kay Cesar. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin that you are worshiping God kung wala ka namang ibinibigay. I'm not just talking about money here. I'm talking about time, resources, and love. Evaluate yourself. Bakit ka nagbibigay ng the best sa reregaluhan mo? Bakit ka nagbibigay ng the best sa hari? Hindi ba dahil special siya? Kaya ka nagbibigay ng best na regalo sa isang person, it's because he is special to you. Hello? Kaya sabi sa Psalm 96 verse 8, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His court. Glory due to His name. Ano ba ang karapat-dapat sa Kanyang pangalan? Ano yung klase lang ibinibigay mo? Hallelujah! Sino rito ang sold sa Lord?
Sino ang sold na sold sa Lord? Kung sold na sold ka sa Lord, sabi mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat mo ba ang Diyos? Kung nararapat ang Diyos sa iyo, then that faith will push you to give the best for Him. Hindi lang siya bibig. Hallelujah. Kaya po, sa Old Testament, nagbibigay po sila ng tithes and offering. Bakit nagbibigay sila ng tithes and offering? Because it symbolizes commitment and gratitude to what they received to this God. At hindi pa sila nakontento doon. Minabuti pa nilang magbigay ng kanilang first fruit. Yung unang bahagi ng buwan ng January. Yung unang kinita nila. Yung first fruit. Yung unang ani nila. Ibinibigay nila sa Diyos. Bakit? Sumisimbolo yon that we are to offer the best and you are the first option of everything. Hello? And in New Testament, giving is cheerful and voluntary. Ibig sabihin, nobody forced you to give. Amen? Kaya si Jesus, na-appreciate niya yung babaeng byuda. Lahat pinapakita yung ibinibigay ang lalaki. Pero bakit yung byuda ang na-appreciate niya na nagbigay ng 2 kusing? Kasi yung byuda, yun na lang ang tanging kayamanan na mayroon siya. Ibinigay niya pa sa hari. It symbolizes faith. Kaya kung gusto mo siyang purihin, maglaan ka ng the best para sa Kanya. Oras mo, kayamanan mo, pagmamahal mo. Amen? Eto, number 2, ready na ba kayo? Ano yung una? Worship requires a gift. If you want to worship God, kailangan mo talaga magbigay. Ano yung ibibigay natin? Time, resources, and love. Sino rating number 2? Alright. So number 2, giving activates royal obligation. A king is culturally required to respond to a gift. Meaning your offering actually places a demand on the king's wealth and glory. Alam nyo ba na sa tuwing nagbibigay ka sa hari, naoobliga siyang magbigay pabalik naman sa'yo? Hay, nako. Tingnan nyo, yung ibinigay niya ang dami. Pero anong ginawa ni Haring Solomon? Ibinigay naman ni Haring Solomon si Reyna ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi. Kaya sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay, salamat Lord. If you are already inside the kingdom, which is already complete, hindi pwedeng magkulang ang karya ng Diyos. Pero kapag binigyan mo ang hari ng the best, para mong sinasabi, ibibigay ako sa'yo. Pag nakita niya yon, alangan naman tumbasan niya ng mas mababa yung binigay mo sa kanya. Why? Because in the kingdom,
It is already the fundamental principle of the kingdom of God. Prinsipyo yon ng kingdom of God. Bakit na-activate? Bakit? Kasi na-express mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. Alam niyo po bang expression of your love? It is the center of our relationship to Him. Na-appreciate niya yon. Pag naramdaman niya na binibigyan mo siya ng halaga, na-appreciate niya yon. Kaya pag na-appreciate niya, na-touch mo ang heart ng Diyos, pambihira, yung binigay mo. Sasabihin niya sa'yo, anong gusto mo? Anong gusto mo? Naalala niyo si Herod? Ano ang hiningi ng kanyang asawa? Ulo ni John the Baptist. Pinugutan. Kapag ang hari ang nagtanong, humiling ka na miski labag sa kalooban niya, maoobliga siyang gawin para sa'yo. Hallelujah. Bakit ang giving nag-activate? Ang pagbibigay sa kanya ng the best. Alam niyo po ba? Yan ang laging inaantay ng Diyos. Bakit? Sabi niya, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. God is always waiting for us to give our best for Him. God wants to see the expression of your love to Him. Sabik siya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, sabik siya sa'yo. Giving activates, bakit? It is the reflection of the Spirit na meron siya. Because in the kingdom, that is the very identity of our King. Giver siya. So dapat giver ka din. Kaya hindi siya pwedeng hindi mag-respond. Kasi yun ang katangi, ang mayroon siya. Tiyak, magbabalik siya ng the best para sa'yo. Sabi ng Proverbs 19:6, many will entreat the favor of the king, and everyone is a friend to him that giveth gifts. The principle is rooted in the idea that as a citizen of God, we are called to give to one another and to Christ. Because that is the very nature of our King. Kung sino man na nagbibigay ng halaga sa Kanya, susuklian niya ng mas mahalaga para sa iyo. Ang mag-activate sa puso ng Diyos para magbalik ng pagpapala ay yung maramdaman niya na mahalaga siya sa iyo. God doesn't care whatever you do inside the church. Sabi niya, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. How well do you love God? Are you doing things inside the church just because you are obliged to do? Or are you doing it because of your love to God and to your brothers and sisters? O, alam nyo na ha? Sino rito ang gustong mag-activate? King of Kings, activate. Can we say hallelujah? Hallelujah. All right. Number 3, apat lang to. Number 3 na tayo. Number 3, the value matters. Presenting a cheap gift to the king is an insult. The gift must reflect your true reverence. Kaya nga tayo rito, meron tayong sobre. Ayaw natin dito na parang nasa pulis-pulis lang, abot-abot lang na ganon.
Sabi ko nga sa inyo nung araw, yung tithes and offering namin, pinaplansya ko pa. Noon pa man, ganun na yung attitude ko sa Lord. Pinipili namin yung maganda. At yun ang inihuhulog namin. Bakit? Kasi isang insulto ang magbigay sa isang hari ng cheap gift. Oras mo, resources mo, pag-ibig mo, ayaw niya ng cheap. Insulto yon sa hari. Tanungin mo sarili mo, kumusta ang puso mo sa Panginoon at sa kapwa mo? Giving is reflecting God's grace and stewardship of His resources. It is a reflection of trust to the King that He is the provider. Eh madali makita at ma-evaluate ang isang tao kung mahal niya talaga ang Diyos. Ano yon? Depende sa uri o klase ng ibinibigay niya sa Diyos. Because the value matters. 1 Timothy chapter 4 verse 8, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Ano ba yung godliness? It is an inward reverence for the divine character of God. Gaano mo binibigyan ng halaga ang Diyos? Bakit? Dahil sa halaga na yan, pag nakita ng Diyos, bibigyan ka ng tama at husto sa pangangailangan mo. Iba magsukli ang Diyos sa ibinibigay mo sa Kanya. Hindi lamang para sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Life to come. Sino may gusto nun? Sabihin mo, mag-invest ka sa hari. Simple lang, no? Hello? Tandaan ninyo, nasa loob na tayo ng kaharian. Mag-focus ka sa hari. God, our King, is the source. Tama po ba? Miski anong ganda ng aircon, kung walang source, walang kuryente, baliwala. Amen? So you need to plug in to the source. Minsan, nagmamadali kasi tayo eh. Gusto natin lagi nakalahad. Gawin mo muna yung parte mo. Ang Diyos tapat na gagawin niya ang parte niya sa'yo. Patunayan mo muna. Sabi, anak, ano lang ba yung kailangan mo? Eh sa langit nga, kalsada pa lang, ginto-ginto na. Diamond na, hindi nga nabanggit pa yun. Tapos ang kailangan mo, pambayad lang sa kuryente, 3 buwan. Lord, ang dami ko problema. Huwag ka mag-focus sa problema mo. Mag-focus ka sa akin. Kasi ako ang source. Hawak ko ang beat. Yan. Giving. Ano daw? Pakibasa nyo nga. Giving. Woo! Kalabitin mo na yung gatilyo, boy. Because a king, tingnan nyo po ito, must prove his generosity is superior to yours. He will multiply your offering. Giving back in a greater, more extravagant measure. Woo! Hindi pwedeng magbigay si Lord ng katumbas lamang ng ibinigay mo. Laging mas madami ang balik.
Pakilagay mo nga lang Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Ha? Bibigyan din. Colon. Ano tawag doon? Tuldukwit. Semicolon. Anong kasunod na ibibigay niya? Hustong takal. Ano daw? Siksik. Liglig. At umaapaw pa ang ibibigay sa'yo. Hindi pwedeng magbigay si Lord ng katumbas lamang ng ibinigay mo. Laging mas madami ang balik kapag tama yung puso mo. Kaya yung buto ng mustasa, pinakamalit daw na buto. Kapag tumubo, pinagpupugaran ng mga ibon. Sometimes, it's easy to see the problem rather than testing God. Anong sabi niya doon? Sa unang hari, doon sa first verse. Anong gustong gawin ni Queen Sheba? Subukan sino? Kaya't nagsadya siya upang subukin ito. Anong sabi niya sa Malakay 3:10? Subukan ninyong gawin ang bagay na ito. If until now you do not want to try God because of intimidation, pinag-aralan natin nung Wednesday yan, grabe yon. Intimidation is the enemy of purpose. Pag inuna mo ang takot, wala na maiiwan sa akin. Paano na? Yung babaeng balo, nakita ni Jesus, tumayo siya sa offering. Kita niya. Yung mga mayayaman, yung mga sobra-sobra nila, ang dami nila binibigay. Yung babaeng balo, tumayo, nagdesisyon to give the best that he has. Hindi tumitingin ang Diyos sa laki ng ibinibigay mo. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo ng klase ng pagbibigay sa Kanya. Kailangan makita niya ng pagbibigay mo sa Kanya, may pagtitiwala, may pagmamahal. Hello? 10,000 na katao. Anong ginawa ni Jesus? Nagtanong, anong meron? Anong meron sa inyo? May nagbigay ng availability. I have 5 loaves of bread. Sabi naman ng isa, I have 2 fishes. And the Lord multiply it all. He blessed it. Lahat nakakain, may sobra pang 12 baul. God will test you for whatever available on you. Madaling magbigay pag marami. Paano kung yun na lang? Si Elijah, pagpunta niya doon, sabi niya doon sa babaeng, yung babae at saka may anak, di ba? Sabi niya, pakainin mo ko. May pagkain ka ba dyan? Meron po kami. Huling arena na at huling langis na kapag niluto namin ito na yung huling pagkain namin, mamamatay na kami. Bili mo si Elijah, parang titignan mo si Elijah, lupit naman. Sabi ni Elijah, iluto mo at kakainin ko. Grabe, sumunod. Hello? The key is faith and obedience. Sumunod sila. Niluto. Nakakain sila. Nagtataka yung babae, hindi natutuyo ang kanyang langis. Hindi nauubusan. Hallelujah. Tayo kasi, bago tayo magbigay, ang galing nating mag-compute. Puro tayo mathematician.
Tama, mali. Pag dumukot kang gano'n, para ka nagmamadyong. Doon sa loob ng bulsa mo, alam niya kung ano yung 50, 20. Yung 20 nga, wala na. Alam mo na, malaki na no? Bariya na lang 50, 100. Pag hindi pa na, namimili. Oras mo, pagmamahal mo sa Diyos, lagi siyang nakikilala mo lang pagka may problema ka. Alam niyo mga kapatid, the spiritual economy of the kingdom operates beyond our human thinking. Mahilig ka mag-compute. Alam nyo, hindi natin kayang tumbasan ang computation ng Diyos kapag siya nagbigay. Siksik, liklig, at umaapaw. Ipaparanas niya sa iyo. Magugulat ka na, Lord, bakit nandito na kami sa ganitong estado? Ang pangarap ko lang, magkaroon ako ng Tamiya. Negosyo na racing. Humihingi ako sa mga kapatid ko. Ang pangarap ko lang magkaroon ng owner na bubuuin ko. Ang pangarap ko lang magkaroon kami ng bahay diyan sa Villa San Mateo. Tama ba yun, Pastor Pao? Kukuha na kami. Nag-down ba tayo doon? Reservation lang. Nag-reserve na tayo Kukuha na kami. Pero tapat kami sa pagbibigay sa Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi pa sumasagi sa isip mo kung anong inihanda ko sa iyo. And even me, so amazed. Bahay namin may swimming pool. May basketball court. May bilyaran doon. Tigi-isang kwarto yung mga anak ko. Tuwan-tuwa ako. And nung first day namin na natulog doon, Lord, ano itong ginawa mo sa amin? Hallelujah. Yung van namin, binenta na namin. Murang-mura lang. Itong taon na ito, ilang sasakyan ang nailabas namin. Kumuha kami ng BYD. Yung isa? Yung H100 natin ngayon sa simbahan yan. Yung Avanza, kinuha na ni Aris. So may bago na silang sasakyan. Sila nang nakakuha. Kumuha pa kami ng isang electric car na 240,000 din. Maliit lang, di ba? Dinala ko na rito. Tapos, ewan ko, hopefully, by the will of the Lord, maglalabas uli kami ng isang sasakyan na GAC, yung 630 ang range ng electric niya. Top of the line. Inihahanda na ni Lord. Nothing is impossible. It will always multiply. Sino excited sa inyo? Whatever you have right now, hand it over. Whatever it is available. Why? Because it will definitely multiply. Why? Because God's blessings, tandaan nyo to, because God's blessing arrives in response, saan? To a faithful act. Not to initial abundance. Multiplication is linked to trust and obedience. He honors the heart more than the size of the gift. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food
will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Tandaan po natin that in a kingdom there is always law. And we are bound to the law of sowing and reaping. Wala kang aanihin pag hindi ka marunong magtanim. Tandaan nyo yan. Hindi natin kayang utakan ang source. Alam niya kung magkano yung ibinigay niya sa'yo bago siya umalis, di ba? Alam niya na isa binigay niya sa'yo. Alam niya na 3, yung isa naman 5. Alam niya lahat yan. Hindi mo siya mauutakan. Kaya ka nahihirapan kasi, ang sabi ng Malakay, ninanakawan natin siya. Dinadaya natin siya. Wala kang pusong appreciative. Wala kang pusong may tiwala. Do you want to invite multiplication and supernatural provision in your blessings? Then, when you give it with your full faith. Proverbs 11:24-25, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ay. Hanggat hindi ka lumalambot sa Lord at nagtitiwala, nakabinbin ang pagpapala. Amen? Hallelujah. In conclusion, if you want to be blessed, ano daw? Attract the source. Sino yun? Ng Diyos. Attract the source. Hindi niya tinitignan kung gaano kalaki. Titignan niya lagi yung motibo mo, yung puso mo, that you are giving the best for Him. If you want a quality blessing, give the best to God. Why? For kings responds to gift with greater blessing. Hallelujah. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Pwedeng pakibasa sabay-sabay. Do not store up for yourself Amen. Amen? Sa Sunday, itutuloy ko to. After giving your gift, expect the abundant blessing to come. Amen. Therefore, God is expecting you to be a good steward. Kaya ang pag-aaralan natin sa linggo, sandali lang din ito, stewardship. Minultiply na ng Lord. Paano ngayon ang gagawin mo? Sino excited? Hallelujah.